Hello once again mga tropa, kamusta kayo dyan? And ngayong Sunday, ito naman yung kakalikutin kong unit. So bago i-renew ang registration nitong Ford Fiesta namin sa August, i-change oil ko na siya ngayon para nakakondisyon na siya sa emission testing. Sa mga sasakyan namin dito sa bahay, ito yung pinakamasalan talaga. Na kapag nagtampo, sinumpong talaga ang butas ang bulsa mo eh. Dating issue nito, TCM, PCM, door latches, ignition coil, may mga iba pa siyang issue na hindi ko na ma-recall. Pero thankfully naman, yung iba doon, under warranty ng kasa, so napalitan ng libre. Ngayon, 13 years na so sa amin and tumatakbo pa din ng maayos. So, tiyaga-tiyaga lang talaga. Ayaw kasi ito i-dispose ng father ko kasi may sentimental value. And check naman natin ngayon yung mga tools na gagamitin natin. So ito yung gagamitin natin, yung oil filter wrench, pero ito pang backup na lang kasi try natin gamitin yung kamay na lang para mamaya. And then itong socket wrench, kailangan natin to patanggal ng drain plug. So ito naman yung socket 13mm, ito yung gagamitin nating adapter para matanggal yung drain plug. So ito naman is screw, pang backup din to. Then syempre ang change oil hindi kompleto pag walang langis. So itong gagamitin natin, Platinum Formula fully synthetic 5W40. And ano pa ba? So itong oil filter Motorcraft, ito yung pang Ford Fiesta. Saka itong lang yan naman yung packaging nila sa daw, parang tinipid. So ito yung air filter nya. So normally sa mga hatchback or sedan, mabababa yung stance nila, so hindi tayo kasya sa ilalim. So kailangan natin i-jack muna para umangat yung unahan. Then yung gagamitin natin pantanggal ng drain plug, yung 13mm socket, na ibabala natin doon sa socket wrench. Okay, so ganito lang yung gagawin natin. Paluluwagin lang natin yung tornilyo. Yan, luluwagan lang muna natin yung drain plug gamit yung socket wrench. And then check natin kapag kaya ng kalasin ng kamay. So pipihitin na lang natin ang kamay. And syempre dapat may nakahanda tayong basin. Hindi pwedeng mawala yung pansalo natin ng lumang langis. Magkakayat tayo niyan eh. So dapat yung basin natin ay yung tama lang para hindi umapaw yung langis. Okay, so i-drain na natin siya hanggang sa wala nang tumutulo. And then itong drain plug niya, pupunasan natin ng tissue. Siyempre hindi pwedeng madumi to. Kailangan malinis din. Next ko naman tatanggalin itong oil filter niya. Dito siya nakaposition sa unahan. I-check ko muna kung mapipihit ko na kamay ito. And yun na nga, napihit na nga ng kamay. So hindi ko na gagamitin yung oil filter wrench, standby na lang siya doon sa likod ng pickup. And take note guys, pag magtatanggal kayo ng oil filter, kahit ano man sasakyan yan, dapat may nakaready kayong basin. Kasi pag tinanggal nyo yan, niluwagan nyo, talagang meron langis na lalabas din dyan. Ayun, ang dami pa laman ng oil filter. So buti na lang talaga may basin na nakaabang sa ilalim para masasambot yung papatak na langis. So dispose ko na yung luma. Bago tayo magpalit ng bagong oil filter, pupunasan muna natin ng malinis na basahan yung pagkakabitan. Ito yung gagamitin nating oil filter, Ford Motorcraft FL910S. So gagawin natin dito, re-ready na natin. So tatanggalin natin tong plastic syempre. And papahitan natin ng konting langis itong kanyang o-ring o yung gasket niya. Kasi pag hindi lubricated yan, tapos nilagay nyo doon sa pagkakabitan niya at hinigpitan nyo, pipilipit yan or madudurog yung goma. So hindi siya kakapit ng maayos and possible na magkaroon ng leakage. Ikakabit na natin. So syempre kung saan nyo tinanggal yung luma, doon nyo rin ikakabit yung bago. Tiis-tiis na lang kasi wala tayong lifter, naka-jack lang tayo eh. Yan.
So dahan-dahan lang natin pipihitin niya clockwise. Then check natin kung mahigpit na talaga. Yan, higpitan natin. Yan. Okay na. Ibabalik na natin ngayon ang drain plug, pero pupunasan muna natin yung pagkakabitan. So kailangan malinis. And then pipihitin lang natin yan clockwise gamit yung kamay natin. Then pupunasan muna natin ulit. And gagamitan na natin yung socket wrench. So dahan-dahan natin yung hihigpitan. Pag maghihigpit kayo guys ng drain plug, huwag yung sobrang higpit. Yung tamang higpit lang, kasi pag sobrang higpit, pwedeng maputol yung tornilyo. Papalitan naman natin ngayon yung air filter, kaso yung screw pala nito ay flower type. So hindi pa pwede yung naka-back up nating screwdriver. So gagamit tayo ngayon ng flower type na screwdriver. And luluwagan din natin to. So gagamit dito tayo ng flat screw. Konting luwag lang yan guys, para maalwan lang yung pagbukas ng air filter housing. Ito naman yung lumang air filter. Ito yung papalitan natin ng bago. Yan on, lumi na. Ito naman yung bago. Ito yung papalit natin. Kita nyo yung difference mga tropa. Yung luma, ang dirty na talaga, dumi na. Tapos yung bago, syempre bago yan, malinis yan. Yan o, yung dumi. So ito, very good na to. Kakabit na natin. So guys, yung maduming air filter, factor din yon sa paghina ng hatak ng sasakyan natin, pati doon sa pagtaas ng fuel consumption. Much better guys kung every change oil natin, pati yung air filter sama na natin sa papalitan, para laging maganda yung performance ng engine.
Ngayon naman magsasali na ako ng bagong langis, and ang gamit kong engine oil is Platinum Formula Fully Synthetic 5W40. And based sa manual ni Ford, kapag fully synthetic yung ginamit natin, it is up to 10,000 km or 1 year or 12 months, whichever comes first. Okay, so tapos na ang change oil, pero bago natin i-start ang makina, check muna natin yung ilalim kung may leakage. Check natin tong oil pan. Okay, wala naman leak, so goods na to. And then yung oil filter naman, okay, wala din leak, goods na. Start na natin. Yun. Okay na, makina. Pino na ang tunog. Malinis na ang langis. May isa pa tong issue. As you can see, itong ABS indicator dyan nakailaw dito sa speedometer. So ito yung anti-brake locking system ng sasakyan. Pina-check ko na rin to dati sa Ford, and sabi nung kasa, kailangan palitan yung module and yung ABS sensor. It is amounting 80 to 100,000. Wala pa yung labor fee. Pina-check ko din to sa isang auto repair shop sa labas ng kasa, and sabi nila marami daw pwedeng panggalingan yung ABS indicator. So pwedeng yung sensors ay madudumi, or yung ABS sensor talagang kailangan na paltan, or kung talagang okay yun, baka yung module na talaga. So, ang recommend nila, palitan na lang muna yung sensor. Eh, meron naman na bebentang ganon sa Lazada. I think it is amounting, wala pang 1,000 yung isa. So, possible it is siguro mga 3,000 or less yung isang set, yung apat. Madali lang naman guys magpalit ng ABS sensor, kaya lang matrabaho. Kasi tatanggalan mo yung apat na gulong. Tapos, yung fender liner sa unahan, ibababa mo para makita mo yung sensor, para ma-unplug mo, tapos maikabit mo yung bago. Eh kapag ikaw lang gagawa, syempre matagal. Pero kung marami kayo magtutulong-tulong, saglit lang. And ito nga pala guys, yung susunod kong kakalikutin. So ito naman yung papalitan ko ng langis. Itong Toyota Wigo ng wife ko. So itong Wigo na to, 5 years na, pero 13,000 pa lang yung natatakbo. May nagtatanong sa akin kung saan ko daw tinatapon o din-dispose yung pinagpaltan langis. So dito ko yun nilalagay, oh. Yan. Dito sa container na to. Hindi kasi natin pwedeng basta itapon yung pinagpaltan langis kasi makakasira yun sa environment. May mga tao din kasi bumibili na used oil. Hindi ko lang sure kung ano yung ginagawa nila doon. Kaya dito ko na nilalagay para kung sakali may gustong bumili, edi bahala na sila magpresyo kasi hindi ko naman alam yung presyo nila doon. That's all for today's video mga tropa. Thank you so much for watching, and I hope may natutunan po kayo. And don't forget to follow me on TikTok and in my Facebook page. And also don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, The Rainsworth TV. Again, thank you so much for watching. God bless us all.